Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara, simulan natin ang bagong linggong ito sa pagninilay natin sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Ang gospel reading natin ngayon is divided into two parts. Una, yung request noong magkapatid na magkaroon ng arbitration o mamagitan si Jesus sa kanilang hatian ng mana. At yung pangalawang part, narig natin yung sinasabing parable of the rich fool, yung talinhaga ng mayamang hangal. Isa lang ang mensahe na gustong tumbukin ni Jesus sa parehong kwentong ito. Ito ay tungkol sa ating relasyon sa ating mga yaman. Muli, pinapaalala sa atin, hindi kasalanan ang maging mayaman. Dapat nga natin gamitin ang ating yaman para tayo ay maging mabuti sa iba. Gamitin ito para maging kasangkapan patungong kalangitan. Ang kasalanan ay pumapasok kapag hindi tama ang relasyon natin sa ating yaman. Kaya sa reflection natin ngayon, tatlong letter V, madaling tandaan. Unang letter V is vanity. Naalala ko yung sa Book of Ecclesiastes, narinig natin ito palagi. Vanity of vanity, everything is vanity. Ano po ba ibig sabihin talaga ng vanity? Akala natin yung vanity, yung
pogi, yung macho, yung sexy, yung maganda yung mga damit, bago yung mga gamit, etc. Actually, vanity means passing. Lahat ng bagay lumilipas. At ito po'y katotohanan ng buhay. May mga bagay na siguro'y uso ngayon pero malalaos. Mga bagay na bata ang itsura pero tatanda. May mga bagay na hit ngayon pero mawawala din, di lumaon. At ito po'y paalala sapagkat lahat ng bagay lilipas. Vanity. Huwag tayong kumapit sa mga bagay na pansamantala at lilipas lang. Mga kapatid, minsan kasi masyado tayo kumakapit sa mga uso, sa mga napapanahon, at minsan nakakalimutan natin yung mga panghabang panahon. Magandang salita yun eh. Iba yung uso sa panghabang panahon. At ano ba yung mga panghabang panahon? Naalala natin sinabi ni Saint Teresa, all things are passing, God alone suffices. Lahat ng bagay lilipas, Diyos lang ang mananatili. At napakahalaga mga kapatid, huwag tayong kumapit sa mga bagay na pansamantala. Ating pagsumikapan ang mga bagay na pangmatagalan. Kaya meron tayong pangalawang letter V, value. Tingnan natin itong ating parable sa araw na ito. Diba, sabi nung lalaki, punong-puno na ang aking kayamanan, lalagyan ko ng kayamanan. Anong gagawin ko? Magpapatayo ako ng bagong lalagyan para dito'y malagay ang aking kayamanan. Wala naman sinabi ng galing sa kalokohan yung kanyang kayamanan. Pinagsumikapan naman po niya ito. Kaya lang yun nga ang problema, masyado siya kumapit dito sa mga bagay na ito. To the point na, paano kung ngayong gabi kinuha ang kanyang buhay, aanin niya ang mga ito? Ano ang challenge sa atin? Strive for what truly matters. Value. Pagsumikapan natin yung talagang higit na mahalaga. Sapagkat minsan, yung mga bagay na mahalaga para sa atin, yung mga material na bagay, pero hindi lang naman tayo nabubuhay sa material na bagay, di ba? Hindi lang naman yan ang yaman ng ating buhay. Meron din tayo tinatawag na wealth of interior life. Kung may yaman sa mundo, may yaman din ang puso. Kung may yaman ang karangyaan, meron ding yaman ang kalangitan. At yan ang dapat nating pagsumikapan. Ang yaman ng puso, ang yaman ng kalangitan. Anong klaseng yaman ba ito? Pangatlong letter V, virtue. Sabi po ni Aristotle, isang philosopher, virtues are habits of the heart. Good habits of the heart. Mga mabuting ugali ng puso. Kapag sinabing ugali, patuloy na ginagawa. Ano kabaliktaran ng virtue? Vice. Kasi di ba yung bisyo, yung masama na paulit-ulit na ginagawa. At ito ang hinahamon sa atin. Oo, mahalaga ang yaman, pero wag sanang ito maging punto ng ating buhay at lahat ng ating pinagsusumikapan. Instead, my dear friends, let us invest in the good habits of the heart. Meron ding mga ugali na dapat nating pagsumikapan, pagtrabahuhan. Mga ugali na magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Pagmamahal, pag-asa, pananampalataya, pagpapatawad, kapayapaan. Napakarami. Pagiging matulungin, pagiging mapagkumbaba, pagkakaroon ng kusang palo initiative, napakaraming virtues. At ito magandang tanong, ano yung good habit sa gusto pa nating maisama sa ating sistema ng buhay? Tatlong V, madaling tandaan. Anong matututunan natin dito sa talinhaga ng mayamang hangal? Vanity, value, virtue. Huwag panghawakan ang mga bagay na pansamantala. Pagsumikapan ang mga bagay na pangmatagalan, ang yaman ng ating kalooban. At dahil dito, gawin din natin ang lahat upang tayo lumago sa mabuting asal. Ang mabuting asal ng puso na magiging susi natin sa mabuting relasyon sa Diyos at sa kapwa.
Let me then pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami sa biyaya po ng mga paalala. Minsan, Panginoon, kinakalabit mo kami upang kami ay bumalik sa iyong piling, upang ang aming pagtingin ay madala muli sa iyo, na minsan masyado kaming tumitingin sa mga pansamantala at nakakalimutan namin ang tunay na mahalaga. Basbasan niyo kaming lahat, Panginoon, sa panibagong linggong ito, na kami magsusumikap, hindi lamang para sa mga material na bagay na kailangan namin. Alam namin, Panginoon, ibibigay mo ito sa amin. Ngunit higit sa lahat, bigay mo rin ang yaman na kailangan naming panghawakan, ang yaman ng kalooban, ang yaman ng kabutihan. Hiniling na ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pong pakikinig sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Muli po, shout out sa mga negosyante natin, ayan, sa mga naghahanap buhay, sa mga nagsusumikap, sa mga nag-hustle dyan, ayan, no? Alam ko po na mahirap ang buhay natin ngayon at alam ng Panginoon at nakikita niya ang inyong pagsusumikap, pero tandaan, kung masipag tayo sa mga makamundong bagay, maging masipag din tayo sa mga makalangit at makapusong bagay. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.